Sa kasaysayan, maraming UFO sightings sa paligid ng Aleutian Island at mayroong 57 bulkan sa buong islang ito. At tila ang ilan sa paligid ng mga bulkan dito ay may kakaibang aktibidad. Ngunit sa silangan ng Aleutian Island ay isang malaking lugar na lalong naging kilala sa kakaibang kababalaghan nito. Ito ay tinawag na Alaska Triangle. Ang Alaska Triangle ay isang lugar na nasa pagitan ng Anchorage, Juneau at Barrow, Alaska. Ito ay halos nasa hangganan ng mga teritoryo ng Canada at ng estado ng Alaska. Ang Alaska Triangle ay maihahalin tulad sa Bermuda Triangle kung saan nangyayari ang mga kakaibang bagay na tila walang paliwanag. Sa loob ng rehiyong ito ng maanomalyang aktibidad ay nakatayo ang Mount Hayes, isa sa pinakamataas na tuktok ng Alaska. Sa isang lugar kung saan madalas na naiuulat ang mga UFO sightings. Maraming tao ang nakakita ng mga UFO, lumilipad na tila platito at kakaibang ilaw na lumilipad sa loob at paligid ng Mount Hayes. Walang kalsada o daan paakyat doon. Ang tanging paraan upang makarating sa Mount Hayes ay ang lumipad papunta roon na hindi ginagawa ng karamihan. Kaya ano nga kaya ang mga sasakyang panghimpapawid na ito na lumilipad sa paligid ng Mount Hayes? Sa loob ng mga dekada, ang mga testimonya lang ng mga nakasaksi ang tanging ebidensya na sumusuporta sa ideya na ang Mount Hayes ay isang UFO hotspot. Ngunit noong 1995, isiniwalat ng mga declassified document na ang Mount Hayes ay prominente sa isang lihim na proyekto ng gobyerno na tinatawag na Stargate. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga dokumento ng CIA at nakakita sila ng ebidensya ng isang proyekto sa ilalim ng Mount Hayes. At sinabi nilang nakita nila ang nakasulat sa mga record na ito ay talagang isang underground base sa lugar na ito. Namangha ang mga mananaliksik nang makahanap ng reference ng isang extraterrestrial base sa mga opisyal na dokumento ng CIA at nakakaintriga rin kung paano nakuha ang impormasyong ito. Ayon sa mga declassified document, ang pagkakaroon ng isang alien base sa ilalim ng Mount Hayes ay nakuha mula sa isang lihim na experimental na pamamaraan ng investigasyon na ginamit ng Project Stargate. Isang pamamaraan na tinatawag na remote viewing. Ang remote viewing ay ginamit ng CIA noong Cold War. At ito talaga ay isang psychic projection technique kung saan mula sa isang lokasyon, maaaring makita ng remote viewer ang ibang lugar sa ibabaw ng Earth gamit ang isip. Nagagawa niyang i-project ang kanyang paningin doon at makita kung ano ang nangyayari. Partikular na layunin ng Project Stargate na gamitin ang mga remote viewer bilang isang literal na psychic spies upang makahanap ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ginagawa ng mga Sobyet. Ang pinakasikat na remote viewer na lumabas sa Project Stargate ay isang lalaking nagngangalang Patrick Price. Si Price ang unang nagulat ng pinaniniwalaan niyang base ng mga alien sa ilalim ng Mount Hayes. Uupo siya at iguguhit niya ang kanyang mga nakikita at siya ay tumpak sa kanyang mga hula. Minsan tiningnan ni Patrick Price ang Mount Hayes ng malayuan at nakita niya na may mga istruktura sa ilalim ng bundok, mga tubo, mga lagusan at siya ay naging interesado doon. Kaya't tumingin pa siya ng mas malalim. Nakita ni Patrick Price sa loob ng Mount Hayes ang inilarawan niya bilang mga geographical instrumentation. Nakakita siya ng mga computer. Inilarawan din niya ang mga kakaibang humanoid na nilalang na nasa loob ng bundok at nagtatrabaho ang mga ito kasama ng mga human personnel na pinaniniwalaan niyang mga military personnel. Nagsimulang matakot si Price nang may nakita siyang hindi niya dapat makita. At sinabi niya sa mga kaibigan niya na ang kanyang remote viewing sa lihim na base sa ilalim ng Mount Hayes ay naglagay sa kanya sa malubhang panganib. Sa Las Vegas, habang naka-check-in siya sa Stardust, may sadyang bumangga sa kanya at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang binti. At nang gabing iyon ay nagsimula siyang makaramdam ng hindi maganda. At kinabukasan, nagkaroon siya ng kumbulsyon at siya ay namatay. Ang talagang kakaiba sa pagkamatay ni Patrick Price ay hindi man lang ipinaalam ng ospital sa asawa at ipinakremate na lang siya bigla. Sa tingin ko ay tama lang na itanong kung ang misteryosong pagkamatay ni Patrick Price ay hindi ba kabilang sa mga pagkamatay na nauugnay sa mga trahedya
o pagkamatay ng mga ibang whistleblower o mga lumabag sa batas at nagsasabi ng mga bagay na hindi dapat sabihin tungkol sa mga bagay na kanilang nasaksihan o nalaman. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.